taong 2006 ang kwento. Nagmamakaawa noon ang isang babae, ayon sa kwento ni Jordan. Ang kaso lang, sobrang sakit na raw ang kanyang naramdaman dahil sa panggagago at panloloko sa kanya. Kaya naman ang nangyari ay nagdilim daw ang kanyang paningin. Pagkatapos ay bigla na lang isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng isang barangay sa Bayambang, Pangasinan. At iyan na nga ang krimeng pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. So, kakalkalin natin ang buhay ng mag-asawang sina Jordan Baliesa at ang naging misis nitong si Hannah Baliesa. Noong una ay hindi naman naging ganito ang setup ng dalawa. Sa isang tahimik na barangay sa Bayambang, Pangasinan, nakatira ang mag-asawang sina Jordan Baliesa at Hannah Baliesa. Para sa mga nakakakilala sa kanila, tila nasa kanila na ang lahat ng bagay na maaaring pangarapin ng isang simpleng pamilya. May maayos silang bahay, matatag na pagsasama, at magandang kinabukasan na naghihintay sa kanilang dalawa. Si Jordan Baliesa ay 27 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang civil engineer sa ibang bansa. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho, mabilis siyang umangat sa kanyang propesyon. Pero bago pa man makapunta si Jordan sa abroad, ay mayroon na rin siyang naging experience sa Pilipinas. At kasama sa mga panahong iyon ay pinakasalan niya si Hannah La Rosa, apelyido ni Hannah noong dalaga. Matapos mapakasalan ni Jordan si Hannah, 1.5 taon lang ang lumipas sa kanilang pagsasama, ay nagbalak ng mag-abroad si Jordan dahil gusto nitong bigyan ng mas magandang buhay si Hannah. At kung sakaling makabuo sila ng anak pagbalik niya mula abroad, ay mas magiging maayos ang kanilang buhay. Dahil 2 taon lang naman ang kontrata niya sa Saudi. Kaya mabilis lang iyon, sabi ni Jordan. Nakatutok kasi si Jordan sa pag-aayos ng future nila. At pumayag naman si Hannah noon sa desisyon ng kanyang asawa. Nga pala mga kaibigan, high school sweetheart ang dalawang ito kaya matagal na silang magkasintahan bago sila nagpakasal. At itong si Hannah Baliesa na 24 na taong gulang ay may kabaligtarang personalidad naman. Siya ay palakaibigan, masayahin, at mahilig sumubok ng mga bagong karanasan. Mahilig siyang mamasyal, kumuha ng litrato, at mangarap na makapaglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung si Jordan ay nakatuon sa pagbuo ng kanilang kinabukasan, si Hannah naman ay naniniwalang dapat ding sulitin ang kasalukuyan at maranasan ang mga bagay na nagbibigay saya sa buhay. Sa madaling sabi, mainipin itong si Hannah. Sa unang mga buwan ng pagkakaalis ni Jordan papuntang Saudi Arabia ay maayos pa ang lahat. Halos gabi-gabi silang magkausap ni Hannah gamit ang kanilang mga Nokia cellphone. Kahit magastos ang international call, sinisikap ni Jordan na makatawag upang kumustahin ang kanyang asawa. Kapag hindi sila nakakapag-usap sa telepono, ay nagte-text naman sila sa isa't isa. Minsan ay nagkakausap din sila sa Yahoo Messenger kapag may pagkakataong makapunta sa internet cafe si Hannah. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ay naging mas abala si Jordan sa kanyang trabaho. Bilang isang civil engineer sa Saudi Arabia, madalas siyang mag-ikot sa mga project site at may mga pagkakataong inaabot siya ng gabi sa trabaho. Dahil sa pagod, ay hindi na siya nakakatawag ng kasing dalas ng dati. Sa paniniwala ni Jordan, ginagawa niya ang lahat ng iyon para sa kanilang kinabukasan. Gusto niyang makapag-ipon upang pagbalik niya sa Pilipinas ay makapagpatayo sila ng sariling negosyo at magkaroon ng mas komportabling buhay. Ngunit habang abala si Jordan sa paghahanap buhay, si Hannah naman ay unti-unting nakaramdam ng pag-iisa. Maghapon siyang nasa bahay habang ang kanyang asawa ay libo-libong kilometro ang layo. Ang dating araw-araw nilang pagkikita ay napalitan ng mga text message at maiikling tawag sa telepono. At doon nagsimulang mabuo ang emosyonal na distansya sa pagitan nilang mag-asawa nang hindi nila namamalayan. Mas lalong lumalim iyon habang lumilipas ang mga buwan. Naghanap si Hannah ng paraan upang malibang at maibsan ang kanyang pagkabagot at pagkamis sa kanyang asawa. At ayaw din naman kasi nitong madalas na nakikichismis pa sa mga kapitbahay. Noong mga panahong iyon ay uso ang textmate.
Maraming Pilipino ang nakikipagkilala sa pamamagitan lamang ng text messages gamit ang kanilang mga Nokia cellphone. Sa umpisa ay wala namang masamang intensyon si Hana. Nais lamang niyang magkaroon ng kausap tuwing mag-isa siya sa bahay at may mga oras na wala siyang magawa. Nagsimula iyon nang may isang kaibigan siyang nagbigay ng numero ng isang lalaki na naghahanap din umano ng textmate. Nagkaroon sila ng simpleng palitan ng mensahe hanggang sa naging regular na ang kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal ay may iba pang mga lalaking nakilala si Hana sa pamamagitan ng text. May ilan na nakatira sa Pangasinan at mayroon ding mula sa ibang probinsya. Sa bawat mensaheng kanyang natatanggap ay pakiramdam ni Hana na muli siyang nabibigyan ng atensyon. May mga lalaking nagtatanong kung kumusta ang kanyang araw. May nagbibigay ng papuri at may mga nagpapatawa sa kanya kapag siya ay nalulungkot. Mga bagay na matagal na niyang hindi nararanasan dahil sa pagkakalayo nila ni Jordan. Sa una ay itinuring lamang niyang simpleng libangan ang lahat. Ngunit habang tumatagal ay mas lalo siyang nasasanay sa atensyong natatanggap mula sa ibang lalaki. At kahit alam niyang may asawa siya at nagtitiis si Jordan sa ibang bansa para sa kanilang kinabukasan, unti-unti nang nabubuksan ang pinto ng tukso sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at buwan ay nagpatuloy sa ganung gawain si Hana hanggang sa sinasakyan-sakyan na niya ang mga lalaki sa text na kunwari ay boyfriend niya ito. Hanggang sa may isang textmate ito na gustong makipag-eyeball o makipagkita sa kanya. At ang pangalan nitong unang lalaki ay Jeffrey sa pakilala nito sa text. At nakipag-eyeball o nakipagkita nga si Hana dito sa mismong mall sa Urdaneta City. Kumain lang sila sa labas. Ayon sa kwento ng kaibigan ni Hana na si Princess, itong kaibigan niyang ito ang nagiging chaperon sa pakikipagkita ni Hana sa mga ka-textmate nito. At si Princess rin ang unang nagbigay ng numero kay Hana. Kumain at nagkwentuhan. Iyon ang ginawa nila sa unang pagkikita. Pero noong nagpatuloy sila sa kanilang komunikasyon, ay may hiniling na si Jeffrey sa pagkikita nila. Sa text ay gusto ni Jeffrey na may mangyari sa kanila sa kama. Pero alam naman ni Jeffrey na may asawa si Hana na nasa abroad. Kaya alam niya sigurong matagal nang hindi nakakamot ang kati niya sa kipay. Noong una ay ayaw pa naman ni Hana ang ganoong setup. Pero noong lumaon ay pumayag na ito. Basta mag-condom daw si Jeffrey. At sa sumunod na pagkikita nga nila ay ibang kain na ang ginawa nila dahil short time na sa motel ang pinuntahan nila. At doon na nga nagkainan ang dalawa ng putahing daladala nila. Doon unang nagpabembang si Hana sa ka-textmate niya. Alam ni Hana na mali ang ginagawa niya dahil may asawa siyang tao. Pero kung hindi naman malalaman ito ni Jordan ay ayos. Basta hindi lang siya mabubuntis. Kaya nga pinag-condom niya itong si Jeffrey. Tumagal o nakarami ng kain si Jeffrey kay Hana ng mga ilang buwan. Pero noong huli ay nag-away sila ni Hana dahil ayaw na ni Hana sa kanya. Pero ang dahilan pala ay nakahanap na si Hana ng ibang lalaki na naman na mas gwapo. At ganun din ang nangyari. Nagpapabimbang din si Hana sa lalaking nagngangalan namang Leo na taga Villasis, Pangasinan naman. Matigas ang mukha ni Hana kasi inaangkas pa siya ni Leo sa motor nito sa tuwing mag-check-in sila sa motel. Ayon sa mga nakarating na kwento kay Princess, dahil ang iba sa mga nakaka-textmate ni Hana ay ka-text din niya, talagang mapusok daw si Hana. Mukhang virgin kung titingnan sa labas pero pag nasa kama na ay game na game daw ito at magaling sumubo. At bakit ganun naman ang usap ni Princess? Kasi gawain din ni Princess na kaibigan niyang ito ang ganoon, ang makipagtalik sa mga ka-eyeball na textmate. Pero ang pagkakaiba lang naman nila ay dalaga itong si Princess kaya malaya siya kung anong gusto niyang gawin sa katawan niya. Pero si Hana ay isang malaking kababuyan sa sarili niya. Ang ginagawa niya bilang isang babae dahil isa ito sa pinakamabigat na pagtratraidor sa asawa, ang pagtataksil. Sa kwento ni Princess noon kay Jordan, noong nagkabukingan na, hindi lang 5, baka nasa 7 o 8 ang lalaking sumausaw sa bilasang tilapia ni Hana noong wala siya sa Pinas. At ito ang malupit,
Meron pa raw sa 8 na iyon na tinira lang si Hana sa loob ng van noong mag-eyeball sila noong lalaki na taga-Tarlac naman. Parang na-addict daw si Hana na parang wala na lang sa kanya ang ginagawa niya noon. Siguro ay gusto niya ng atensyon at yun na lang ang ipinampalit niya sa asawa niyang wala sa tabi niya na nagpapakahirap sa abroad para sa kanilang dalawa. At noong mga panahong ginagawa iyon ni Hana, ay wala pang kaalam-alam si Jordan at ang masaklap ay sa tuwing umuuwi si Hana sa kanilang bahay ay parang wala lang siyang ginagawang masama at hindi rin naman nahahalata iyon ni Jordan kasi maayos naman ang kanilang komunikasyon. Maski sa dagupan ay may nakarelasyon din si Hana ng ilang buwan at kagaya ng iba ay sumausaw din ito sa sabaw ni Hana. So ganoon na nga ang naging buhay ni Hana La Rosa habang wala noon ang asawa niya. Pero nagbago ang lahat noong isang gabi na tumawag si Jordan sa kanya. At ang sabi ni Jordan, may nag-text sa akin pero hindi naka-phone book sa akin ng number, area code ng Pilipinas. At sinasabi niyang naglalalaki ka riyan sa Pilipinas. Wika ni Jordan ng derechahan at seryoso ang boses. Pero parang hindi pa naman galit. Dito na rin sinabi ni Jordan na kaya pala may napapansin na siya kay Hana noong mga nakaraang buwan. Para bang nagiging malamig na si Hana sa kanya. Minsan, ilang oras pa bago mag-reply sa text si Hana. Minsan naman, kapag may tawag siya ay umaga na bago siya makatanggap ng text mula rito. Ang sinasabi lang ni Hana ay nakatulugan daw niya ang tawag kaya hindi siya nakasagot. O di kaya naman ay nakapatay ang phone nito. O kaya ay cannot be reached ang numero niya. Alam ninyo naman noong araw na madali lang magpalit ng SIM kung gusto mong makapanloko. Pero kahit pa ganoon, ay hindi pa rin lubos na naniniwala si Jordan sa anonymous number na nag-text sa kanya tungkol sa kababuyang pinagagawa raw ng asawa niya dito sa Pilipinas at hinayaan niyang magpaliwanag ang asawa niya. Mahal niya si Hana at sa isip ni Jordan ay kilalang kilala niya ito dahil mula pa noong high school ay alam niyang mapagkakatiwala ang babae si Hana. At ang paliwanag ni Hana ay may gusto lang sumira sa relasyon nilang mag-asawa. Mas pinapaniwalaan mo sila kaysa sa akin na asawa mo mula high school? Love, ikaw lang ang naging boyfriend ko. At ikaw din lang ang nakauna sa akin at pinagbigyan ko ng pagkababae ko. Ba't ako man lalaki dito? Alam mong mahal na mahal kita. Wika raw ni Hana sa phone ayon kay Jordan. Tapos ang hinala pa ni Hana ay ang biyenan niya. Sigurong babae ang nagte-text kay Jordan. Sinabi niya iyon kasi kababaryo lang naman nila Hana ang mga biyenan at bayaw niya. Pero sa paliwanag ni Hana sa tawag kay Jordan ay hindi naman talaga ipinaliwanag ni Hana kung may lalaki siya o wala. Parang ang ginawa pa nga ni Hana sa mga sinasabi niya ay siya ang biktima at malamang na sinisiraan lang siya ng mga magulang o kamag-anak ni Jordan sa baryo. Pero pinagbigyan pa rin ni Jordan ang mga paliwanag ni Hana kasi nga raw ay wala pa naman siyang magagawa o makikitang ebidensya habang nasa ibang bansa siya noong mga panahong iyon. Pero habang tumatagal ang mga araw ay lalo naman siyang napapraning kung totoo nga na may mga naging lalaki si Hana sa Pilipinas. Kaya ang ginawa niya ay tinext niya ang number na nag-text sa kanya at tinatawagan niya ito. Pero hindi na niya makontak. Ngunit pagdaan lamang ng 3 araw ay may isa na namang numero ang nag-text sa kanya na totoo ngang nanlalalaki si Hana dito sa Pilipinas. Nag-reply agad doon si Jordan at sinabi niyang, hindi ako naniniwala sa iyo hanggat wala akong nakikitang ebidensya. Kung pinaglololoko mo kaming mag-asawa, go to hell, reply ni Jordan. Maghapon nang lumipas na hindi nag-reply ang numero na ayaw magpakilala kay Jordan. Pero nang nasa apartment na niya si Jordan at nakauwi na sa trabaho, gabing-gabi na at tatawag sana siya kay Hana nang biglang nag-text ang numero. Tinanong nito kung may account si Jordan sa Yahoo Mail dahil may ipapakita at ipapadala itong mga larawan. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Jordan sa pagkakahawak niya sa phone dahil mukhang seryoso ang nagsusumbong at nagsasabi ito ng totoo. Wala pang kaideya-ideya si Jordan sa mga larawan na sinasabi ng number pero ibinigay niya ang Yahoo Mail niya kung saan sila nag-uusap ni Hana tuwing day off niya. Nang maibigay ni Jordan ang Yahoo Mail niya
ay nagreply na lamang ng kaunti ang numero at sinabing, "Check mo na lang pag may oras ka ang email mo." "Nasend ko na." Iyon lang ang sinabi nito. Pagkatapos ay hindi na ito nag-text pang muli. Kaya nang magkaroon ng oras, si Jordan ay chinek nga niya ang Yahoo Mail inbox niya at pinagpawisan siya na parang nabuhusan ng malamig na tubig noon. Dahil nasa 10 larawan yon. Ang iba ay kasama pa si Princess na kaibigan niya pero may kasama silang 2 lalaki. Parang double date ganun. At mayroon ding picture lang ni Hannah na magkatabi sila ng isang lalaki at nakalagay pa sa caption na ito si Jeffrey. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ni Jordan ay iyong parang nasa makipot na kwarto si Hannah na nakatapis lang ng tuwalya. At alam ni Jordan na hindi iyon kwarto sa bahay nila. Parang motel ang kwarto. At sa pixel at linaw ng pagkakakuha ng mga larawan ay alam ni Jordan na kuha lang iyon sa mga cellphone na may camera noong araw tulad ng Sony Ericsson o iyong mga Nokia N70 model noon. Iyong mga may camera. Pero wala namang larawan o video si Hannah na nakikipagtalik sa mga picture na naipadala. Pero kung ikaw ang asawa at may nakita kang kasamang ibang lalaki ang asawa mo sa picture na mukhang sweet, tapos ay matagal kang wala sa tabi niya, hindi ka pa ba maniniwala na mayroon ngang ginagawang kabalbalan ang asawa mo? Katangahan at kahipokrituhan kung hindi ka pa maniniwala sa ganoong setup. Aanga-anga ka na lang kung ganoon. Sobrang nagulat si Jordan sa nakita niyang pinagagawa pala ni Hannah sa Pilipinas. Wala nang sali-salita pa. Hindi na nakipagtalo sa phone si Jordan kay Hannah. Dahil nang matanggap ni Jordan ang mga larawan, ay agad siyang humiling ng leave sa employer nito. Ngunit inabot pa ng halos 2 linggo ang pagproseso ng kanyang mga papeles bago siya tuluyang nakasakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Sa loob ng 14 na araw na iyon ay para siyang mababaliw sa kakaisip kung gaano karami na ang nangyari sa asawa niya habang wala siya dahil ganoon na rin karami ang ipot sa ulo niya. At dumating nga si Jordan nang walang pasabi. Pero hindi siya dumiretso sa bahay nila ni Hannah at walang kaalam-alam si Hannah na nasa Pinas na ang asawa niya. At ito ang twist. Alam ninyo kung sino pala ang nagsusumbong kay Jordan o naglaglag kay Hannah? Si Princess, ang matalik na kaibigan ko no. Dahil bago makauwi si Jordan sa Pinas ay nagpakilala na nga si Princess na siya ang nagte-text kay Jordan. Which is kilala naman ni Jordan na kaibigan ng asawa niya mula noong high school. At doon ay nagkita sila sa palengke matapos ang isang araw lamang ng pagdating ni Jordan sa Pinas. At dito, na inilahad ni Princess ang lahat ng pinagagawa ni Hannah. Siyempre hugas kamay si Princess, habang si Jordan ay galit na galit at wala ring kaalam-alam si Hannah na kaya pala ginawa iyon ni Princess ay dahil sa inggit nito kay Hannah. Dahil alam ninyo bang itong si Princess pala ay matagal na ring may gusto kay Jordan. At may nangyari na noon sa kanila ni Jordan noong mga panahong binata pa si Jordan. Pero hindi sineryoso ni Jordan si Princess dahil si Hannah nga ang mahal niya. At hanggang noon ay wala pa ring naging asawa si Princess at naiinggit ito sa buhay ni Hannah dahil napangasawa pa nito ang lalaking gusto rin niya. So nakukuha ninyo na iyong idea mga kaibigan. Kasi si Princess ang parang nag-impluensya kay Hannah na makipag-textmate noong una na parang naging bad influence ito sa kaibigan niyang may asawa na. Kaya tama nga naman si Hannah sa sinasabi niya na may gustong sumira sa relasyon nilang mag-asawa. Pero ang hindi niya alam ay ang mismong nakaaalam ng lahat ng kanyang sekreto ay siya palang ahas sa buhay niya. At ang naging mali ni Hannah ay naniwala at nagpa-impluensya siya kay Princess. Dahil may kasabihan nga, kapag may asawa ka na, mag-ingat sa impluensya ng mga kaibigang single dahil baka mahawa ka sa lifestyle nila. At paglaon ay hindi mo mamamalayan na single ka na rin. Show me your friends and I'll show you your future, sabi nga nila. Lalong napuno ng galit si Jordan sa mga nalaman niya kay Princess. Pero kung sa tingin ni Princess na hiwalayan na ang mangyayari, ay hindi.
dahil higit 1 linggo na sa Pinas si Jordan pero hindi siya nagpapakita at hindi rin siya nagte-text sa asawa niya. Pero sinusubaybayan niya ang galaw ni Hana na para bang nauulol na ito. At dito rin niya napatunayan na patuloy pa rin sa pakikipagkita si Hana sa mga kalaguyo niya. Nang mag-aalas 7 na iyon ng gabi, ay bumukas ang pinto ng bahay nila Hana. Pumasok si Hana at sa sala ay nagulat ito nang mapansin niyang may nakaupong tao. Noong sinwitch niya ang ilaw ay gulat na gulat si Hana na parang nakakita siya ng multo. Dahil nakaupo pala doon si Jordan pero nakapatay ang ilaw. Love, nakauwi ka na pala. Wika ni Hana na uutal-utal. Tumingin lang si Jordan sa kanya nang walang emosyon at sinabing, "Kumusta? Kumusta ang pagpapakangkang mo sa labas, Hana?" Niya sabay mabilis na lumapit kay Hana at sa pilitang kinuha ang cellphone nito. Noong makuha niya iyon ay itinulak niya si Hana. Napaupo ito sa sopa sa kanyang pagbagsak. Love, wika ni Hana nang paulit-ulit habang umiiyak na dahil alam niya na nabistado na siya. Tumahimik ka, puta ka. Wika lang ni Jordan habang kinakalkal na ang laman ng inbox at outbox ng phone ni Hana. Hindi nakapagbura si Hana dahil hindi niya inaasahan ito. At doon ay humiyaw si Jordan na, "Oh, tingnan mo ang mga kalaswaan ng mga text mo, gaga." Wika niya habang idinodokdok ang cellphone sa mukha ni Hana. Si Hana naman ay umiiyak na at nagmamakaawa sa lahat ng naging kasalanan niya. At lumuhod si Hana sa pagmamakaawa noong nakita niya ang baril na hawak ni Jordan. Iyak ng iyak si Hana na humihingi ng tawad. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Jordan kundi isang putok ng baril ang pumatay na kay Hana. Ang napakahabang relasyon na nagtapos sa walang saysay na bagay. Dahil alam ninyo ba na kusang sumuko si Engineer Jordan sa mga pulis at inamin ang ginawa niya. At siya na rin ang nagsalaysay sa mga ito kung ano ang nangyari. Nahatulan si Jordan ng mahabang taon ng pagkakabilanggo pero dahil kusa siyang sumuko ay maaaring mabawasan o magkaroon ng pagdinig upang mapababa pa ang sentensya niya. Pero sayang ang buhay na malaya ka dahil lamang sa nagpadala ka sa emosyon at galit. Oo, may karapatan si Jordan na magalit dahil sa mga nangyari nga sa asawa niya. Pero hindi ibig sabihin noon na sisirain mo na rin ang buhay mo para lang sa babaeng sumira sa buhay niya.